ay nanghihinayang sapagkat marami po ang wala ngayon, marami po ang hindi nakadalo. Amen. Very critical, crucial, amen. Ito pong paksa na ating pag-uusapan ngayong umaga. Sa Amerika, meron pong tinatawag na Super Bowl. Ito po ay liga ng larong football. Ang football, ang most popular sport sa Amerika, na dinadagsa ng napakaraming tao para mapanood ito ng live. Kaya lang, noong pandemic, alam natin mga kapatid na pinagbawal ang maraming tao sa isang lugar. Tama po ba? Kaya pati ang stadium kung saan ginaganap ang mga laro tulad ng Super Bowl ay naapektuhan. Mula sa 70,000, biruin nyo mga kapatid, ganun pala karami ang mga nanonood kapag merong football game, Super Bowl. Mula sa 70,000 na mga fans na nanonood ng live ay bumaba ito ng hanggang sa 10,000 na lang o 20,000 na pwedeng makapanood ng live. Marami pa rin. Pero dahil nga sobrang laki ng stadium, madami ang bakanting upuan. Dahil hindi yun na nakasanayan na dami ng tao na nanonood, nakaisip ang management ng liga na maglagay ng mga peking fans. Naglagay sila ng tinatawag na cardboard cutout. May papakita ko po sa inyo yung picture. Yan, yung ganyan. Mga larawan ng tao na kunwari ay nanonood ng live. Cardboard cutout. May picture, ilalagay sa mga upuan para kapag yung mga naglaro ng football, tumingin sila sa mga nanonood, pakiramdam nila, ang dami pa rin nanonood. Amen. Pero yung halo, merong totoong tao, merong mga cardboard lang. O hindi naman talaga totoong tao na nanonood dun sa live. Kung bakit ko po ito na ikwento mga kapatid ay dahil ganito paminsan sa church, lalo na sa mga mega church. Nagpaparami lang ng tao, pero ang mga tao ay ganun pa rin. Parang cardboard lang. Amen? Ang mga tao ay nasa loob ng church, pero parang wala sa church. Dahil ang kanilang puso at isipan ay naglalakbay kung saan-saan. Kung paano pumasok ang tao sa church, ay ganun pa rin silang lumalabas sa church, walang nangyayari, walang nabago. Sabi nga sa labas ako, nakalagay yun sa harapan, amen, tagalugin ko na lang, nagpapanggap silang buhay. Amen, pero patay sila. Ginawa nilang kaugalian na maging relihiyoso. Ngunit ang talagang kailangan nila ay ipanganak silang muli. What they really need is to be born again. Yun po ang aking ipapangaral ngayong umaga. May tagpo sa John chapter 3, may isang Pariseo, ang pangalan ay si Nicodemus, pinuntahan niya si Jesus at nagkaroon sila ng pag-uusap ng Panginoon. Basahin natin, John chapter 3, verses 1 to 7. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, verse 3, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Verse 7, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito, Diyos. Dinako mo, Panginoon, ang mga mananampalatayang ito upang sumamba sa iyo, upang makinig, mag-aral ng iyong salita. Panginoon, mangusap ka sa pangunguna ng banal na Espiritu
Espiritu, manahan ang banal mong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong gagawin sa umagang ito. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Kami ay maging mga tunay, Panginoon, na born again. Kami, Panginoon, ay ma-born again sa umagang ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Ito pong ipapangaral ko dahil ito ang dapat nating mapakinggan. Ito ang dapat nating maunawaan. Dahil ito dapat tayo. Amen po ba? Marami nga, sumisimba lang sa isang book, pero ano nga ba ang born again? Amen. Ito dapat ang nangyayari o nangyari sa atin. Hindi lang basta dumalo o maging relihiyoso, katulad ng maraming mga tao ngayon, katulad ng maraming mga churches ngayon, kundi ang bawat isa ay dapat na maipanganak na muli o ma-born again. Kaya mga ngaral po ko ngayong umaga, you must be born again. You must be born again. Kinakailangan ikaw ay ipanganak na muli. You must be born again. Amen? Sayang? Hallelujah. Wala yung iba, praise God. Dapat nila itong mapakinggan. Not just attending church, amen? Kundi kailangan ng bawat tao, lalo na dito na pumapasok ng mga tao dito sa church, kailangan nilang ma-born again. Amen. Hindi po ako nagsabi, kundi ito mismo ang pananalita ng Panginoong Hesus. Ito ang mga salitang lumabas sa bibig mismo ng Panginoong Hesus. Tignan nyo sa verse 7. Amen. Sa English, Jesus answered, "Do not marvel, huwag kang magtaka, that I said to you, you must be born again." Si Jesus mismo nagsabi, mga kapatid, Jesus answered, "You must be born again." At sino pong naniniwala ngayong umaga na ang Panginoong Hesus ay hindi nagsisinungaling? Amen. Ang Panginoong Hesus ay hindi nag-iimbento lang. Kaya nang sabihin niya ang mga salitang ito, siya ay seryoso at nagsasabi ng totoo. Amen? Una po natin pag-usapan ngayong umaga, mga kapatid, confrontation. Pagkompronta. Amen? Confrontation. John chapter 3, verses 1 to 3. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, "Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos." Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Narito po si Nicodemo o si Nicodemus. Pumunta siya kay Jesus dahil namamangha siya sa mga pagtuturo at mga ginagawa ni Jesus. Kaya nasabi niya, "Nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Hindi ka lang basta pangkaraniwang tao. Kakaiba ang pagtuturo mo, Jesus, kaysa sa pagtuturo naming mga Fariseo. Ang mga ginagawa mo, Jesus, ay hindi kayang gawin ng karaniwang tao." Ang mga pananalita ni Nicodemus dito ay mga salita ng namamangha. Pinupuri ni Nicodemus dito si Jesus. At dahil sa kanyang ginawa, maaaring umaasa si Nicodemus na ganun din ang ibabalik sa kanya ni Jesus. Diba? May ganung kalikasan ng tao, mga kapatid, para bang pinuri kita, diba? Sinabihan kita ng maganda, purihin mo din ako, o pagsabihan mo rin ako ng maganda. Tama ba? Amen? Subalit, mga kapatid, iba ang sinagot ni Jesus kay Nicodemus. Parang out of the world ang sagot ng Panginoon. Ang layo, hindi konektado sa mga sinabi ni Nicodemus at hindi rin ayon sa gustong marinig ni Nicodemus. Ang sagot ng Panginoon ay mababasa natin sa verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo," amen, sabi katotohanan, "malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Dito, mga kapatid, kinompronta ni Jesus si Nicodemus. Jesus confronts Nicodemus. Walang paligoy-ligoy. Diretsahan. Sinabi ni Jesus ang dapat malaman ni Nicodemus. Sinabi ni Jesus ang dapat mangyari kay Nicodemus. Ba, dami? Jesus, ikaw
ikaw ay isang guro mula sa Diyos. Pagsagot ni Jesus, walang paligoy-ligoy, Nicodemus, you must be born again. Pero inyo ang layo mga kapatid. Parang, alam niyo, parang hindi ko alam kung binubola ba ni Nicodemus dito si Jesus. Panginoon, alam ko, ikaw ay isang guro mula sa Diyos sapagkat kakaiba ang mga ginagawa mo mga tanda. Nakikinig si Jesus, pero nung siya'y sumagot, walang paligoy-ligoy, Nicodemus, you must be born again. Na-shock siguro si Nicodemus. Ano yun? Amen? Ngayon, mga kapatid, sino ba si Nicodemus? Bakit siya sinabihan na kailangan niyang ma-born again? Una, si Nicodemus ay isang Pariseo. Amen? Kapag sinabing Pariseo, sila ang mga may katungkulan sa loob ng templo. Sa panahon nila, sa panahon natin, ito yung church. Kung saan nagtitipon ng mga tao para magandoga, para sumamba sa Diyos. At ang sabi pa mga kapatid, siya ay pinuno. Hindi lang pa sa Pariseo, kundi siya pa ay pinuno ng mga Hudyo. Pinuno sa mga Pariseo. At dahil siya ay Pariseo, siguradong alam niya ang kautusan dahil yun ang pangunahing tungkulin nila. Sa panahon natin, yung kautusan, ito naman yung Bible. Amen? At dahil siya ay Pariseo, siguradong siya ay mabuting tao dahil hindi siya malalagay sa pagiging Pariseo kung hindi maganda ang reputasyon niya sa harapan ng mga tao. At noong panahon nila mga kapatid, ang mga Pariseo ay grabe ang pagrespeto ng mga tao. Diba? Ganun din naman sa panahon natin. Amen? Ang mga Pariseo, sa time nila, kung ikukumpara sa panahon natin, sila yung parang mga pare. Kaya diba, Pariseo. Diba? Kapag nakakita ka ng pare, diba? Anong ginagawa mo? Nagbibigay galang. Tama ba? Ganun din sa kanya, grabe ang pagrespeto sa panahon nila ng mga Hudyo sa mga Pariseo. Katunayan, mga kapatid, walang sinabi ang Bible na masama tungkol kay Nicodemus. Narito isang lalaki, ang pangalan ni Nicodemus, isang masamang lalaki na pangit ang ugali. May ganun ba? Wala. Amen. Sabi pa nga sa kanya, isang lalaki, isang Pariseo, pinuno ng mga Hudyo. Amen. Kaya sa madaling sabi mga kapatid, si Nicodemus ay mabuting tao. Si Nicodemus ay palaging nasa templo. Si Nicodemus ay alam ang salita ng Diyos. Si Nicodemus ay ginagalang ng mga tao. Kaya kung titignan mabuti mga kapatid, napakaganda ng credentials o pagkakakilala kay Nicodemus na binigay din ng Bible. Wala kang mahanap pa na parang pangit sa kanya. Subalit mga kapatid, narito, kinompronta pa rin siya ng Panginoong Hesus. Nicodemus, you must be born again. Nicodemus, ang iyong pagiging Pariseo ay hindi sapat. Nicodemus, ang iyong nalalaman sa kautusan ay hindi sapat. Nicodemus, ang iyong pagpunta sa templo, araw-araw ay hindi sapat. Nicodemus, ang iyong pagiging mabuting tao ay hindi sapat. Nicodemus, ang kailangan mo ay ikaw ay ma-born again. Parang ganun, di ba mga kapatid? Sinasabi dito ni Jesus na kung sino si Nicodemus nang magkita sila ng Panginoon ay hindi sapat. Yes, Nicodemus, napakaganda ng iyong credentials. Magandang katayuan mo. At Nicodemus, kinakailangan ikaw ay maipanganak na muli. Alam niyo mga kapatid, amen, ito ang katotohanan ngayong umaga. Si Nicodemus ay larawan ng lahat ng tao. Ulitin ko, si Nicodemus ay larawan ng lahat ng tao. Ang akala ng tao, sapat na yung maging mabait at mabuti ang tao. Tama ba? Amen? Kalimitan kong naririnig sa mga tao kapag umahayo kami, kapag kami ay nagbabahagi na, amen, inaalok namin ang Panginoong Hesus, amen, ang kaligtasan na nagmumula, tanggapin ninyo ang Panginoong Hesus, ang sasabihin ng mga tao, may relihiyon na kami, mabuting tao naman ako, hindi nawawala yun. Mabait naman ako, mabuting tao naman ako, wala akong tinatapakan o inaagrabyado na tao. Kalimitan yung palagi ang sagot. Hindi yun mawawala kapag nag-share kami. Okay na, kilala ko na si Jesus. Isa pa, mabait naman ako, mabuting tao naman ako. Wala akong tinatapakan na tao. Amen. Alam nyo mga kapatid,
Kung si Jesus ang kaharap ng mga tao na yon, na nagsasabi na mabuting tao naman sila, sigurado ang sasabihin ni Jesus sa kanila, kailangan nyo ma-born again. Amen? Kaharap niya, mabuting tao si Nicodemus. Isinantabi lahat yun ni Jesus. No, Nicodemus, you must be born again. Kaya kung si Jesus, hahayo ngayon sa panahon natin, magbahay-bahay, sabi ng mga tao, di namin kailangan, inaalok mo Jesus. Sabi ng Panginoon, no, you must be born again. You must be born again. Sabi mo sa katabi mo, you must be born again. Praise God. Listen mga kapatid, mabuti na ikaw ay mabuting tao. Subalit ang pagiging mabuti lang ay hindi sapat. Ulitin ko mabuti na ikaw ay mabuting tao. Praise God. Subalit, ang pagiging mabuti lang ay hindi sapat. Andiyan niya sa harapan. It's good to be a good person, but just being good is not enough. Ito si Nicodemus. Amen? Actually mga kapatid, ito rin ang espiritu ngayon ng relihiyon. Ito ang espiritu ng Katolisismo. Ang katuruan ng Katolika, maging mabuti at mabait na tao ka lang. Okay na yon. Pero ibang sinasabi ni Jesus, no, you must be born again. Amen? It's good to be a good person, but just being good is not enough. Bakit ganon mga kapatid? Amen? Ang sagot, pakinggan mo ito, ang sagot, bakit ganyan? Hindi enough. Ang sagot mga kapatid, dahil kahit sino ay pwedeng maging mabait o mabuti. Kahit sino. Pakinggan nyo ito. Tingin kayo lahat sa akin. Tama ba? Pwede kang naninigarilyo, pero mabait na tao ka pa rin. Come on. Andyan pa ba kayo? Amen. Pwede kang nagiinom, naglalasing, pero mabuti kang tao. Come on. Andyan pa ba kayo? Amen. Di ba? Pagkaiba yun. Mabait ako, mabuti ako, pero naglalasing ako. Pero I'm good. Amen? Pwedeng nangangalunya ka, pero sumusuporta ka sa iyong mga anak. Hiniwalay mo asawa mo, sumama ka sa iba. O, susuporta mo naman anak ko. Mabait pa rin ako, mabuting tao pa rin ako. Nangabit nga lang ako. Come on, come on. Sabi ko sa inyo, crucial doctrine ito mga kapatid ngayong umaga. Amen? Pwede kang nagnanakaw at yung ninanakaw mo, tinutulong mo sa ibang tao. Ito yung Robin Hood doctrine. Diba si Robin Hood? Nanakaw ko sa mga mayaman. Yung ninanakaw ko naman, tinutulong ko sa mga mahihirap. Pag nanakaw pa rin. Amen po ba? Pwede kang mapagmura, nagmumura, pero mapagbigay ka. Pabalik ka pa rin. Tama ba? Nakuha niyo ba yung punto mga kapatid? Pero ang tanong ngayong umaga, yun ba ang kalooban ng Panginoon? Yun ba ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Hindi. Therefore, just being good is not enough. Amen? Just being good is not enough. Amen? Lahat ng mga tao na makakasalubong nyo mamaya paglabas ninyo, naniniwala ko lahat yun may kabaitan. Amen? Lahat yun may kabutihan sa kanilang puso. Amen po ba? Amen? Kaya ganun na lang mga kapatid kung bakit kinumpronta ni Jesus si Nicodemus. Kilala ni Jesus si Nicodemus for sure. Amen? Siya ay si Jesus. Amen? The Son of God. Amen? Alam ni Jesus na mabuting tao si Nicodemus. At yun marahil ang pinagmamalaki ni Nicodemus. Pero mga kapatid, hindi na-impress si Jesus kung sino si Nicodemus. Amen? Kaya diretsahan, sinabihan ni Jesus si Nicodemus na kinakailangan ikaw ay ipanganak na muli. At ngayong umaga mga kapatid, yun din ang eksaktong sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa lugar na ito. Kinakailangan ikaw ay ipanganak na muli. Tayong lahat, we must be born again. Amen? Dahil ang totoo mga kapatid, amen, lahat ng tao, meron tayong tinatawag na spiritual blindness. Lahat tayo ay bulag. Bulag spiritually.
At yun ang dinidil ni Jesus Christ kay Nicodemus. May nakikita si Jesus kay Nicodemus na hindi nakikita ni Nicodemus sa kanyang sarili. Ang nakikita ni Nicodemus, sapat nang maging mabuting tao. I'm a Pharisee, Pariseo ako, leader ako ng mga Hudyo, lagi ako nasa templo, alam ko ang kautusan, ginagalang ako ng mga tao, that's enough, I'm good, pwede na ako, malapit na ako sa Diyos. Amen? Pero may nakikita si Jesus na hindi nakikita ni Nicodemus. Amen? Ganon din sa ating mga kapatid, meron tayong hindi nakikita sa ating sarili na ang Panginoong Hesus ang nakakakita. Pwede tayong mabulag sa ating kalagayan. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Amen? Pwede tayong mabulag sa ating kalagayan na tayo ay anak, listen, sa lahat ng mga anak dito, na tayo ay anak ng mag-asawang born-again Christian. So therefore, I am a born-again Christian. Salamat sa Panginoon kung ikaw ay anak ng mag-asawang born-again Christian, subalit, hindi ibig sabihin na ikaw ay anak ng tatay at nanay mo na born again, ay born again ka na rin. Diyan pa po ba kayo? Born again si Papa, born again si Mama, ipinanganak ako. Born again na rin ako. No. Hindi yung totoo. Amen? Pwede tayong mabulag ng ating ginagawa. Tayo ay pumupunta sa born-again Christian Church. Tama yan, mga kapatida. Tayo ay umaawit ng papuri sa Panginoon. Tama yan, kapatida. Tayo ay nagbibigay sa church. Tama yan, kapatida. Tayo ay nakikinig ng pangangaral katulad ngayong umaga. Tama yan, kapatida. Subalit, hindi ibig sabihin na ginagawa natin ang mga bagay na yun ay born again na tayo. Amen po ba? Pwede rin tayo mabulag ng pagiging sangkot sa ministry. Nagpapaawit ako, praise God. Tumutugtog ako, praise God. Umahayo ako, salamat sa Panginoon. Lahat ng yun ay mabuting gawin. Yun nga ang pinapanalangin ko. Dumami pa ang maging sangkot sa ministry. At salamat sa mga kasama kong naglilingkod dito sa church. Subalit, may subalit. Hindi ibig sabihin na tayo ay may ministry sa isang born-again church. Amen. Ay born again na tayo. Si Nicodemus nga, Pariseo pa eh. Leader sa templo. Amen? Hallelujah. At isa pa, pwedeng tayo ay mabulag ng pagkukumpara. Ay ako, magalang ako. Ay ako, matulungin ako. Ay ako, hindi ako nanluloko. Kumpara sa ibang tao na grabe ang kasalanan. Subalit mga kapatid, hindi ibig sabihin na mas nakakakilabot ang kasalanan nila kumpara sa atin. Amen. Na tayo dumadalo pa dito sa church, hindi ibig sabihin nun na born again na tayo. Mga kapatid, kagaya ng sinabi ni Jesus kay Nicodemus, kailangan nating ma-born again. Tingnan nyo ang sabi mga kapatid, John chapter 3 verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? Hindi niya makikita. He cannot see. So totoo mga kapatid, lahat ng tao talaga mayroong spiritual blindness. Meron tayong hindi nakikita na Diyos ang nakakakita. Amen? At para makita mo yun, kailangan mo munang maipanganak na muli. Amen? Tayong mga tao, mga kapatid, lalo sa panahon natin, meron tayong tinatawag na yung spirito ng self-righteous. No! Ako, nangungupit lang, siya nagnanakaw na. Self-righteous yun. Kumpara mo naman sa iba, ako, mas mabait ako, mas mabuting tao ako. Spiritual blindness. Hindi niya nakikita yung sarili niya talaga. Pero totoo, may problema siya. Amen po ba? Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, kapag ang tao hindi pa talaga na born again, bulag ang tao na yon spiritually. Ulitin ko, kapag ang tao hindi mo na born again, he cannot see. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Spiritual blindness. Kaya akala ng mga tao ngayon, ayos lang yung kanilang ginagawa. Amen? Hallelujah. Isingit ko lang mga kapatid, ngayon lang ito, wala ito sa notes ko. Napansin nyo mga kapatid, yung salitang born again. Diba ngayon, mamaya dadaanan natin, para bang sa Bible mga kapatid, amen, wala kang mababasa sa Bible, amen, na yung mga nagsulputang religion ngayon ay nasa Bible.
Pero dito, nabasa natin, may salitang born again. Saan mo makikita yung ibang religion, sekta, denomination na nasa Bible? Show me. Pero dito, mismo pananalita ni Jesus, si Jesus pa mismo nagsabi, you must be born again. Amen? Kaya dito mga kapatid, mapanganib sa isang tao na siya ay bulag spiritually, bulag sa katotohanan. Bakit? Dahil pwedeng mapahamak ang tao na yon. Kagaya ng sinabi sa Proverbs 14:12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Yun nga, spiritual blindness. Akala nila okay lang, amen, okay lang kahit naninigarilyo ako, okay lang kahit nagiinom ako, mabuting tao pa rin ako, tumutulong ako sa ibang mga tao. Pero sabi dito, may daan na tila matuwid sa isang tao. Ang tingin nila, matuwid. Ang tingin nila, okay lang. Ang tingin nila, tamang ginagawa nila. Pero sabi ng Bible, ang dulo noon ay kamatayan. Spiritual blindness. Amen? Kapahamakan. Amen? Kala nila, hindi na nila kailangan si Jesus. Relihiyon lang, sapat na. Yun ang nakikita nila. Ay, relihiyon kami, mabuting tao ako. Pero mga kapatid, ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay namatay at wala si Jesus sa buhay mo, pa-impyerno ka. Amen. Spiritual blindness. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, kailangan nating ma-born again. Ikalawa, pag-usapan natin transformation. Pagbabago. Praise God. John chapter 3 verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. John chapter 3 verse 7, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Ngayong umaga mga kapatid, nang sabihin ito ni Jesus kay Nicodemus, hindi siya nag-i-endorso ng isang relihiyon o sekta. Amen? Bagamat ang alam ng tao ngayon, ang born again na isang relihiyon, sa birth certificate, sa marriage certificate, religion, born again. Amen? Wala namang masama. Actually, nung kinasal nga kami ni Rolin, sa aming marriage certificate, nakalagay sa religion ay born again. Siyempre, anong ilalagay ko doon? Kaya salamat na lang, tinatanggap na ngayon, dito sa Pilipinas, yung gano'n na, religion, born again. Amen? Pero ngayong umaga, mga kapatid, pakinggan mo ito, ang born again ay hindi relihiyon. Amen. Hindi dito nag-i-endorso si Jesus o nagtatayo ng isang religion. You must be born again. Nicodemus, amen, kailangan umanib ka sa isang relihiyon na ang tawag ay born again, amen, o pumunta ka sa isang samahan, sa isang church na doon ay mga born again, bagamat tama yun mga kapatid, pero ang born again ay hindi po isang relihiyon. Nakalagay dyan sa harapan mga kapatid, born again is not a religion. Born again is an event. Born again is a personal, supernatural experience. Amen? Sige, sa mga nag-take down notes. Born again is not a religion. Born again is an event. Amen? Ano ibig sabihin ng event? Pangyayari. Ano ibig sabihin nun? Ang born again, may nangyari sa'yo. Born again is a personal, supernatural experience. Ibig sabihin, may naranasan ka. Amen. At ngayong umaga mga kapatid, sa relihiyon, yun ang wala sa relihiyon. Sa relihiyon, amen, I tell you, sa religion mga kapatid, walang mangyayari sa'yo. Amen. Sa religion mga kapatid, wala kang mararanasan o mararanasan pagbabago. Ganon pa rin ang mga tao. Tama po ba? Naniniwala ko mga kapatid, meron kayong mga kamag-anak, meron kayong mga kapitbahay, di ba? Na sumisimba sa malaking relihiyon. Pero pag nabas nila, tama ba? Ganun pa rin sila. Kaya ngayong umaga mga kapatid, listen, kahit ilang ostya, amen, ang kainin ng tao, pansin nyo, hindi naman nababago ang kanilang dila. Tama po ba? Kaya paminsan, yun nga, naapektuhan ng mga tao, nag-iibang pa rin sa church ng church, simba ng simba, amen, ganun pa rin, walang nangyayari, walang nababago. Amen po ba? Kaya itong kahalagahan, bakit sinabi ni Jesus, hey, you must be born again. Amen po ba? Pero mga kapatid, pakinggan mo ito, kapag ang tao, tunay na na-born again, may nangyayari.
Kapag ang tao tunay na born again, may nararanasang pagbabago. Amen? Nakakalungkot mga kapatid, maraming mga tao ngayon ang nagsasabi na sila ay Christian o born again Christian. Pero kagaya na sinabi ko kanina, hindi talaga nila alam ang salitang born again. O hindi talaga nila alam ang maging born again. Tama po ba? Baka meron dito na nalilito ka pa. Salamat, amen. Nandito ka ngayong umaga, nais kang kausapin ng ating Panginoon sa pangangaral na ito. Amen. Meron kami nakausap ni Sister Marian, isang tatay doon sa Deborah, umahayo kami. Sabi niya, amen, nagsisimba daw sila sa isang Christian church. Amen. Yun nga, pwedeng born again church. Ito ay isang mega church. Karamihan naman sa mga mega church, di ba? Christian church o born again church. Amen? Pero nakita namin nung nakaraan sa Mar, nagulat ako. Akala ko nagsisimba yun sa Christian church. Yun nga, o mega church. Pero grabe, ang lakas, yung, ano ba tawag doon? Yung hit-hit buga. Sabi ko, sabi niya, nagsisimba siya. Doon sila umakati ng pamilya niya. Amen? Yun nga, mga kapatid, paano ba naman kasi ang mga Christian churches ngayon, takot mangaral ng kasalanan. Bakit? Aalisan sila ng mga tao. Amen? Yes, mga kapatid, ito nangyari sa panahon natin. Ang mga Christian churches ngayon, compromise na. Ayaw mangaral ng katwiran, ayaw mangaral ng kasalanan. Bakit? Maungunti ang mga tao sa kanila. Kapag nangunti ang mga tao sa kanila, maapektuhan yung kanilang fund. Wala na magbibigay. Amen po ba? Amen. Pero tingnan mo naman yung epekto. Dahil nga sa ganung ginagawa nila, ang mga tao walang pagbabago. Atin ang church, paglabas, Christian. Kaya mga tao nalilito. Christian din. Ito hindi Christian, pero parehas lang ang ginagawa. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ang mga churches ngayon, mga kapatid, puro faith lang. Ano yung faith? Pananampalataya sa Panginoon. Ang mga tao ngayon, kapag tinanong mo sila, naniniwala ka ba kay Jesus? Oo naman. Sumasampalataya ka ba kay Jesus? Siyempre naman. Tama yun, mga kapatid. Subalit, pakinggan mo ito, kung hanggang paniniwala at pagsampalataya na lang ang tao, malaking problema yon dahil ang tao ay hindi naboborn again at walang nababago. Ganun ang mga tao ngayon, faith. Faith lang kay Jesus, sapat na. Amen? Tingnan nyo mga kapatid, James 2:19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Pansinin nyo yung kasunod na sinabi, ang mga demonyo man ay sumasampalataya din kay Jesus at nanginginig pa nga sila. Ba, mga churches ngayon, faith lang. Faith in Jesus. Do you believe on Jesus? Yes. Nananampalataya kay Jesus? Yes. Puro ganun lang faith. Pero sabi dito ng James 2:19, pati ang mga demonyo sumasampalataya sila kay Jesus. Pero alam niyo ang problema? Walang nabago. Mga demonyo pa rin sila. May nakita kayo, nabago demonyo, di ba? Nabago yung demonyo sa pagsampalataya na kay Jesus? No. Ang tawag nga, demonyo eh. Ang mga demonyo man, the demons, they also believe on Jesus, but still, they are still demons. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Kaya ang pagsampalataya sa Panginoon lang, yung ganun, hindi mabuborn again. Katingnan yung mga demonyo. Sumasampalataya sila kay Jesus, pero hindi sila na-born again. Amen? Na-born again ba itong mga tinutukoy dito na demonyo? Amen? Kaya mga kapatid, hindi sapat ang pagsampalataya lang kay Jesus. Alam niyo po ang dapat gawin mga kapatid? Amen? Isuko natin totally ang ating buhay sa Panginoong Jesus. Ulitin ko, isuko natin totally, completely ang ating buhay kay Jesus. Kasi maraming naniniwala, maraming sumasampalataya, pero ayaw nilang ibigay, isurrender ang kanilang buhay kay Jesus. Mga kapatid, pakinggan mo ito, yun ang ibig sabihin ng born again. O ma-born again. Amen? Tinatanggap mo si Jesus na siya na ang magiging Panginoon ng iyong buhay. Ibig sabihin no, siya na ang Panginoon ng iyong buhay, siya na ang masusunod. Ang kalooban na niya at hindi na kalooban natin. Ang gusto na niya at hindi na gusto natin.
ang plano na niya at hindi na plano natin. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin ng born again. Maraming mga tao ngayon, atin na ng church, pero ganun pa rin pag-uwi. Mga kapatid, nakalagay dyan sa harapan, born again is a change of heart. Born again is a change of identity. Change of heart, bagong puso, change of identity, bagong pagkakakilanlan. Amen? Yun ang ibig sabihin ng born again. At ito mga kapatid, amen, ang ating sandata, ito ang pinagkaiba natin sa ibang mga reliyon, sa ibang mga sekta, sa ibang mga denominasyon. Amen. Merong nabago sa ating buhay. Ang mga born again, mga kapatid, ay merong bagong pagkakakilanlan. Ang ibig sabihin nito, hindi na nila makita ang bakas ng kahapon, kung sino ka noon. Dahil yun ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa mga taong totoong nagsusuko ng buhay sa Panginoon. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Pansinin nyo, hindi lang ilan, kundi ang lahat ay naging bago. Amen? Para bang mga kapatid, ibig sabihin nito, kapag nakita ka ng mga tao, nagtataka ang mga tao, si Macaria ba talaga yun? Si Marian ba talaga yun? Si Jewel ba talaga yun? Si Ogie ba yun? Hindi ko na sila makilala. Di ba dati yan ang promotor ng sugal? Promotor dito ng shabu? Di ba yan ang nangunguna lagi sa mga chismisan? Siya na ba talaga yan? Tama ba mga kapatid? Alam niyo bakit gano'n? Kasi ang nakikita nila, bagong nilalang. Sino yun? Hindi ko na siya makilala. Andiyan ba po ba kayo? Ang nakipag-isa kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Amen? Ba, ang mga tao, di ba, nagtataka? Dati yan ang promotor ng away, dati yan ang nangunguna sa pagsusugal, dati yan ang laging nag-aayang mag-inom. Amen? Pwede natin sabihin, dati yun. Pero nagsuko ng buhay sa Panginoon, yung talagang nagsuko yung talagang nagsuko ng buhay sa Panginoon ay na-born again na. Ibig sabihin, bagong buhay, bagong nilalang. Amen? Ngayon mga kapatid, titignan natin ang mga ebidensya ng pagiging born again. Una, evidence of hunger. Dito natin makikilala, Pastor, sino ba talaga yung mga taong totoong na born again? May tatlong ebidensya. Unang ebidensya, may ebidensya ng pagkagutom, pagkauhaw. Amen? Tingnan niyo sinabi, born again. Ibig sabihin ba, sa Tagalog, diba, ipinanganak na muli. Sino ba yung mga ipinapanganak? Anong tawag sa kanila? Sanggol. Ano ba ang isang katangian ng sanggol? Laging gutom at uhaw. Tama ba? Sino dito nagkaroon ng anak? Naalala ko noon si Ruth, nung first time niyang magdede kay Rulin, para siyang uhaw na uhaw sa gatas. Ayaw niyang bumitaw. Diba, doon sa dibdib ni Rulin, hanggat hindi nabubusog, hindi siya titigil. Kapag inawat mo, umiiyak. Mga kapatid, ganun ang larawan ng na-born again. Makikita ang ebidensya ng pagkagutom at pagkauhaw niya sa mga bagay ng Diyos. Amen? 1 Peter 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. So nga, parang sanggol. Nananabig ka sa espiritual na gatas. Upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yun nga, di ba, mga bata, uhaw, gutom, di ba, gusto ko noon, gusto ko niya. Ang tao na born again, mga kapatid, gusto niya, siya'y laging nasa church. Amen. Ang mga totoong na born again, mas gusto niyang kasama ang mga mananampalataya kaysa sa mga hindi mananampalataya. Ang totoong na born again, di ba, laging nananabik, umawit ng papuri sa Panginoon. Ang mga totoong na born again, laging nananabik na makapakinig ng salita ng Diyos. Ang totoong na born again, amen, nananabik, hindi na makapaghintay. Sana linggo na ulit. Amen po ba? Amen. Yun ang unang ebidensya. Pero kung hindi makita sa church, tapos sasabihin, born again daw siya, hindi yun totoo. Kasi nananabik, may evidence ng hunger.
May nangyari dun sa akin sa church, gusto ko maulit yun. Kailan maulit may gawain? Sa Thursday pa lang may gawain, aatin ulit ako. May hunger. Hindi, bata. Diba? Pag gutom yun, magwawala yun. Gusto ko pang dumete, gusto ko pang kumain. Amen po ba mga kapatid? Ang totoong na born again, may pagkagutom at pagkauhaw sa mga bagay at presensya ng Diyos. Ikalawa mga kapatid na evidence o ebidensya, evidence of change, ebidensya ng pagbabago. Ito ang ating, ano ba tawag ito? Yung edge. Ibig sabihin mga kapatid, ito dapat yung nakikita. Ito yung ating pinagkaiba. Ito yung ating pinakasandata mga kapatid. Ang taong na born again, nabago ang buhay. Amen? Kaya kapag tinatanong tayo, ano ba kayo? Sasagot tayo ng born again po kami. Amen? Listen mga kapatid, dapat every time na sinasabi mo yun, born again po kami, dapat tugma ang iyong sinasabi sa iyong buhay. Si iba, salita lang, born again po kami. Pero hindi makita sa kanilang buhay. Dapat tugma yun mga kapatid. Amen po ba? Amen? Born again po kami. Hindi na po ako nagsisinungaling. Siyempre, hindi mo sasabihin yun. Pero baga, yung nakikita, di ba? Hindi na ako nagmumura, hindi na ako nag-iinom. Hindi yung, ay, ganyan pala born again. Tulad din sa amin. Pwede din pala kayo makipag-away. Amen. Sabi ni Oswald Chambers, Tagalogin ko na lang, mag-ingat sa pagsamba kay Jesus bilang anak ng Diyos. At pagsasabi ng iyong pananampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas ng mundo. Habang nilalapastangan mo siya sa pamamagitan ng kumpletong katibayan sa iyong pang-araw-araw na buhay na siya ay walang kapangyarihan na gumawa ng anuman sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Yun ang mga tao ngayon. Diba? Niniwala ko si Jesus, tinanggap ko si Jesus, pero hindi makita sa kanilang buhay na tinanggap nga nila si Jesus. Sabi ni Oswald Chambers, nilalapastangan mo si Jesus na sabi mo tinanggap mo si Jesus, pero nakikita ko sa iyong buhay, parang wala namang kayang gawin si Jesus sa iyong buhay dahil ganyan ka pa rin. Kaya sabi dito ni Oswald Chambers, mag-ingat. Amen? Sa pagsamba mo kay Jesus bilang anak ng Diyos at sa iyong pagsasabi, amen, na siya ang tagapagligtas ng buong mundo. Bakit ganyan ka pa rin? Amen po ba? Amen. Alam niyo mga kapatid, makikita sa buhay ng tao kung talagang sinuko niya ang buhay niya kay Jesus. Kapag merong nababago o nabago sa buhay ng tao na yon, amen, hallelujah, totoo mga kapatid, amen, nag-umpisa ng Panginoon, naboborn again na yung tao na yon. Dahil binasa natin kanina, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Kaya mga kapatid, amen, yung mga nagsasabing sila ay born again, listen. Mga nagsasabing sila ay born again pero walang nababago. Sinasabi nilang born again dahil umatin sila sa isang born again church pero hindi ganun ang ibig sabihin ng born again. Born again ako, bakit? Umatin ako sa Father's house na isang born again church. Pero no, mga kapatid, amen? Ang born again, sabi ko kanina, isang event, isang personal supernatural experience. Amen po ba? Itong ikalawang ebidensya mga kapatid, ebidensya ng pagbabago. Kamusta ka? Tahimik ata. 1 John 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos, listen, ipinanganak ulit ng Diyos, amen, born again, ay hindi patuloy na nagkakasala. Amen po ba? Amen. Sinong ipinanganak ng Diyos? Amen. Born spiritually. Born again. Amen. Hindi na patuloy na nagkakasala. Diyan pa po ba kayo? Sapagkat ang kanyang bini ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. 2016 mga kapatid, hallelujah, ako isang barkadista, walang iniisip sa hinaharap at naalala ko, 2016 ako, huling uminom ng alak. Pagdating ng 2017, nagpasya ako, walang pagtutunguhan ng buhay ko, bumalik ako sa Panginoon at isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Mula 2017 hanggang sa oras na ito na nagsasalita ko sa inyo ngayong umaga, wala nang dumaloy na alcohol sa lalamunan at sikmura ko. Yun ang ibig sabihin ng born again.
Nandiyan pa po ba kayo? At talikuran. No. Sinuko ko ang buhay ko kay Jesus. Sa Panginoon na ako ngayon. Hindi na ako pagmamayari ng kaaway. Hindi na ako alipin ng kasalanan. Amen po ba? Sa pang pagpapala ng Panginoon, ito pala ang plano niya sa akin. Amen po ba? Ang magpasko. Thank you, Lord. Hallelujah. Ikatlo, mga kapatid, evidence from the testimony of others. Ito naman, mga kapatid, yung ebidensya na yung ibang tao na mismo nagsasalita. Hindi mo na kailangan magsalita o depensa ng iyong sarili, kundi pagtingin pa lang sa iyo ng ibang tao, alam nilang may nangyari ng pagbabago sa iyong buhay. Amen? Manggagaling mismo sa bibig ng mga taong nakapaligid sa iyo na ikaw nga ay na-born again. Anong halimbawa nito, mga kapatid? Yung kapag binanggit ka nila, ay si ano? Oo, ganun talaga yun. Hindi yun sumasali talaga sa mga ganitong mga ganitong gawain. Hindi yun nakikisali sa mga chismisan. Hindi yun nakikipag-away. Ay, hindi mo yun mayayaya sa inuman. Kasi ang alam ko, nagsisimba yun sa born again eh. Amen po ba? Hindi yun ay si ano? Born again daw siya? Maniwala ka doon. Amen po ba? Hindi mo kailangan depensa ng sarili. Sa kanila mismo manggagaling sila na magsasabi, ay, kilala ko yun. Oo. Andun yun, umaating yun every Sunday. Amen po ba? Amen. Kamusta tayo? Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa atin? Amen po ba? Amen. Alam niyo, mga kapatid, isang pagpapala ang magkaroon tayo ng magandang patutuo sa ibang tao. Kasi alam niyo, pwede rin silang ma-inspire sa ating buhay. Bakit ganun siya? Amen. Anong meron sa kanya? Diba, dati, ang gulo ng buhay, laging may away sa loob ng bahay nila. Bakit ganun ngayon? Wala na akong marinig, tapos sa tuwing lalampas sila ng bahay nila, mga nakangiti sila. Hindi ba nila alam nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi ba alam nila nangyayari sa pamahalaan? Kasi meron ng Jesus sa kanilang buhay. Born again na kami. Amen po ba? Amen. So itong tatlo, mga kapatid, ang dapat na nakikitang pagbabago sa ating buhay kung tayo nga ay tunay na na-born again. Pangatlo, panghuli, responsibility. Confrontation, transformation, responsibilidad. Nang puntahan ni Nicodemus si Jesus, nakita ni Jesus ang pangangailangan ni Nicodemus. Nakilala ni Jesus na meron siyang napakahalagang responsibilidad na sabihin at ipaalam kay Nicodemus na kailangan niyang ma-born again. Kaya mga kapatid, sabi ko kanina, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang Panginoon. Nicodemus, you must be born again. Dahil nakita ni Jesus ang totoong kalagayan ni Nicodemus, nakilala niya na meron akong responsibilidad sa taong ito. Oo, pariseo siya. Oo, ginagalang siya ng mga tao. Oo, laman siya ng templo. Pero Nicodemus, you must be born again. At ngayong umaga, mga kapatid, ito din ang nagtulak sa akin. Kaya ko ito'y pinangaral dahil responsibilidad ko bilang pastor na ipaalam sa inyo na kinakailangan ninyong ma-born again. Kagaya na sinabi ni Jesus kay Nicodemus. Amen? Mabait na tao si Nicodemus. Alam ko, mababait po kayo. Amen po ba? Yes. Pero mga kapatid, you must be born again. Yes. Walang pinipili si Jesus. You must be born again. Amen po ba? Yes. Natutuwa ako, mga kapatid, na dumadalo tayo tuwing may service dito sa church, pero ang tanong, hanggang pagdalo na lang ba tayo? Kasunod na tanong, anong nangyayari sa ating pagdalo? Alam niyo, mga kapatid, kahit napakarami ng attendance ng church, di ba? Sabihin natin puno ang lugar na ito, nasa 50 tayo, halimbawa. Pero kung 3 lang ang totoong born again doon, kaawa-awa ang church na yun. Nandiyan pa po ba kayo? Puno itong church na ito, pero 3 lang talaga yung totoong born again. Hindi pa rin masaya ang Panginoon. Sinabi ni Jesus sabi niya, no, Nicodemo, hindi ko kailangan magparami. Ang gusto ko magparami ng naboborn again. Hindi magparami ng attendance lang basta sa church. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo po ba yung punto, mga kapatid? Amen. Dahil kapag gano'n, mga kapatid niya, nagpaparami lang tayo ng bilang. Listen, wala tayong pinagkaiba sa mga mega Christian churches. Mga mega churches. Wala rin tayong pinagkaiba sa Catholic.
sisimba, uuwi, ganun pa rin. Tama po ba? Sino dito galing sa Catholic? May ganitong pangangaral? Ba? Anuin ka ng pagbabago? Wala. Ipapangaral ng kasalanan? Wala. Ipapangaral ng impyerno? Wala. Tama po ba? Pero dito mga kapatid, si Jesus mismo nagsasabi, di ba? Kinakailangan ipanganak ka muli. Amen? Hindi ito isang Catholic church. Amen po ba? Sisimba, uuwi, ganun pa rin. Pagdating ng linggo, sisimba, uuwi, ganun pa rin. Hindi ka ba napapagod, kapatid? Amen? Yun ba ang punto dito ng Panginoong Hesus kay Nicodemus? Ayos na yan, parisayo ka naman eh. Ganun ba? Sabi niya, okay, ayos na yan, parisayo ka naman. Hindi mga kapatid, kahit gaano pa kabait o kabuti si Nicodemus, sinabihan siya ni Jesus na kailangan niyang maborn again. Mabago ang puso, mabago ang pananaw, mabago ang buhay. Alam niyo mga kapatid, ganon din tayo. Hallelujah. Mga kapatid, dapat lumabas tayo sa lugar na ito, mamaya tayo ay born again. Tayo ay na-born again. Amen. Ang totoong issue mga kapatid ay narito sa puso. Kamusta ang ating puso? Kamusta ang nilalaman ng ating puso? Ang ating bang puso ay tama at matuwid sa harapan ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Sa aming pagtatapos mga kapatid, napakahalaga ng sinabi ni Jesus kay Nicodemus. Basahin namin ulit, John chapter 3 verse 7. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Ngayon mga kapatid, ang gusto kong tignan nating salita ay yung salitang must. M-U-S-T. Kinuha ko yung definition ng must. Nakalagay dyan sa inyong harapan. Ibig sabihin, una, sabi daw ay be obliged to or should. Ibig sabihin, obligado. Sa Tagalog, dapat. Should, dapat. Yun ang ibig sabihin ng must. Ikalawa naman, sabi ay isang bagay na napakahalaga na hindi ito maaaring palampasin o baliwalain. Yun daw ang ibig sabihin ng must, M-U-S-T. Kaya mga kapatid, itong sinabi ng Panginoong Hesus ay sobrang napakahalaga na hindi natin maaaring palampasin o baliwalain. You must be born again. Kinakailangan, dapat na ang tao ay ma-born again. Amen po ba? Amen. Diba? You must, sabi ni Jesus, you must. Hindi lang sinabi na, pwede, depende sa iyo, Nicodemo, kung gusto mo ma-born, pero ayaw mo, di ba? Hindi. Sabi ni Jesus, must. Nicodemus, hindi mo to dapat palampasin o baliwalain. Bago tayo maghiwalay, Nicodemus, kailangan na born again ka. Amen po ba? Bakit napakahalaga mga kapatid? Bakit napakahalaga? Pastor, bakit? Bakit kailangan pang ma-born again? Diba? Bakit must? Amen? Pakinggan mo ito mga kapatid. Dahil ang born again, listen, ito ang climax highlights, dahil ang born again o pagiging born again ay konektado sa kaligtasan. Sulitin ko, ang born again o ang pagiging born again ay konektado sa kaligtasan. Born again is connected to salvation. That is the essence, amen, of being born again. New birth, salvation. Naunawaan po ba? Ulitin ko, bakit napakahalaga? Ang born again ay konektado sa kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Amen po ba? Eternity. Saan natin makikita? Basahin natin ulit. John chapter 3, verse 3, verse 5, verse 7. Nandyan sa inyong harapan. Basahin natin. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Verse 5, sumagot si Jesus. Biruin mo, si Jesus dito nagsasalita, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 7, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Mga kapatid, listen, kapag ang tao ay hindi na ipanganak na muli o na born again, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kapag ang tao hindi na ipanganak na muli o na born again, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon ang tanong ko, nasaan ba ang kaharian
kapatid, kapag ang tao ay hindi na born again, hindi niya makikita, hindi siya makakapasok sa langit. Mismong words ni Jesus, you cannot enter the kingdom of God. You cannot see, hindi mo na makikita, hindi ka pa makakapasok. Kaya must, nandiyan pa po ba kayo? Must, M-U-S-T. Bakit ganun na lang si Jesus na halos pilitin na niya si Nicodemus? Nicodemus must. Amen po ba? Kaya sabi sa verse 7, huwag kang magtaka. Diba? Huwag kang magtaka. Kailangan, Nicodemus, kailangan. Hindi ito optional, hindi ito suggestion. Amen? Kailangan kayo'y ipanganak na muli. Amen po ba? Mga kapatid, sa aming pagtatapos, yan, kamusta tayo? Yes, di tayo ganun. Maraming attendance ngayong umaga, subalit kung hindi ka pa born again o na-born again, huwag mong palampasin ang tamang oras ngayong umaga. Mga kapatid, kagaya dyan, being born again is a must. Must. Ang pagiging, tsaka na lang, tsaka no. Mga kapatid, narinig mo na ang preaching ngayong umaga. Hindi ito sinabi ko, sinabi ito ni Jesus. Being born again is a must. Huwag mong palampasin, huwag mong baliwalain. Anong gagawin natin mamaya? Pwede kang lumapit dito sa harapan, manalangin ka, sa altar call ka, usapin mo ang Panginoong Hesus. Isuko mo totally ang buhay mo sa Panginoon at payagan mo siyang maghari sa iyong buhay. Huwag mong salungatin ang gustong gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Ako'y naniniwala, tutulungan ka ng Panginoon na mabago ang iyong buhay at ikaw ay talagang ma-born again. Alam niyo mga kapatid, itong nakakalungkot, posible, amen, dahil tayo ay 3 years na dito, posible na ikaw ay 3 taon nang dumadalo dito sa church, pero ikaw ay hindi pa pala born again. Amen po ba? Huwag kang pumayag. Ang usapin dito ngayong umaga, kaligtasan natin. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Kaya ito ang pinakamahalaga sa oras na ito. Ikaw ay ma-born again. Hingin mo sa Panginoon na ikaw ay bigyan niya ng bagong puso. Lord, gusto ko lumabas dito. I want a new heart, a new identity. Last verse, Ezekiel 26 to 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Praise God. At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob nyo. Born again. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kaya ang unang dapat mabago mga kapatid ang ating puso. Amen? Hallelujah. Panghuli na mga kapatid, hindi lang ito responsibility ng pastor. Ikaw ngayon na nakapakinig ng preaching, bilang isang magulang, responsibility mo na sabihin sa iyong mga anak, they must be also be born again. Amen po ba? Inyong mga kamag-anak, amen, kailangan itong tatay, itong nanay ko, itong mga anak ko, itong kapatid ko, itong manugang ko, itong mga apo ko, itong asawa ko, kailangan nilang ma-born again. Must. Amen po ba mga kapatid? Tayo po'y magsiyong lahat ngayong umaga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo ngayong umaga. Ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasamba. Hallelujah. Huwag kang pumayag, kapatid. Yes, ikaw, you must be born again. Pero kapag ikaw ay totoong kinatagpo ng ating Panginoon, may ginawa ang Panginoon sa iyong buhay, responsibilidad mo na ang iyong mga kasama naman sa bahay, sila din ay ma-born again. Amen. Hindi lang pagiging relihiyoso, mga kapatid. Hallelujah. Nais ng Panginoong Hesus, maging ganito ang tao, maipanganak na muli spiritually. New birth. Amen. Hallelujah. Born of God. Ipinanganak ng Diyos. Thank you, Lord. Meron po bang first time ngayong umaga? Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, bubuksan po natin ang ating altar. Ikaw ay lumapit dito sa harapan. Ikaw ay manalangin. Kailangan mo si Jesus. Hingin mo sa Panginoon, Lord, I want to be born again. Nais ko ma-born again, Panginoon. Huwag kang lumabas sa lugar na ito. Amen. Na hindi nababago ng Panginoon ang ating puso. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Hindi nais ng Panginoon na manatili ka sa ganyang kalagayan.
Amen. Nais ng Panginoon, ikaw ay ma-born again. Kaya mong talikuran ang iyong mga kasalanan, ang iyong mga maling gawi sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Nais niyang ma-born again ka. Nais niya na mapabuti ang buhay mo, ang pamilya mo. Amen. At nais ng Panginoon na ikaw ay maligtas at makasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Binubuksan po natin ang ating altar habang ating inaawit pusong dalisay. Thank you, Lord. Hallelujah. We glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, Panginoong Jesus, ikaw ang nagsabi na you must be born again. We must be born again. Lord, salamat, O Diyos, sa mga salita mo naming napakinggan. Sa ngagang ito, dakila ka, aming amang banal. Sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. Oh, Lord, siyan na. Ay, magsi tayong lahat, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahalang, isang puso sa'yo walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalanan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Sa uling pagkakataon, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahalang, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalanan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Minsan papurihin, pasalamatan natin ating Panginoon ngayong umaga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah, napakabuti mo, Panginoong Jesus, dakila ka.
dakila ka, aming amang banal. Hallelujah. Mga kapatid, ito ang kalooban ng Panginoon. Tayo ay ma-born again. Ikaw, lahat ng mga kaharap ko ngayong umaga. Amen. Hindi sumanib o umanib sa isang relihiyon, kundi ikaw mismo. Amen. Ma-born again ka. Makita sa iyong buhay na nasa iyong buhay si Jesucristo. May palatandaan, may ebidensya. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Uwi tayo ngayong umaga. Tinanggap natin ang aral ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Nasain natin ito. Panginoon, gusto kong ma-born again. Kung si Nicodemus, di ba? Ay isang Pariseo na, sinabihan pa ng Panginoon. Naniniwala ako, amen. Hallelujah, na tayo rin. Kumbaga, mas angat sa atin si Nicodemus. Pero sinabihan siya ni Jesus, kailangan mong ma-born again. Kailangan din natin. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. Tayo manalangin ngayong umaga, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito, sa mga salita mo na aming napakinggan, O Diyos. Tulungan mo po kami, itong iyong nais, itong Panginoon ang iyong kalooban. Hindi lamang kami, Panginoon, na dumalo, Panginoon, na dito sa church, Panginoon Diyos, kundi sa aming pagdalo ay merong tunay na mangyari sa aming buhay, Panginoon Lord, Panginoong Hesus. Tulungan mo, Panginoong Diyos, ang aking mga kapatid na ito. Huwag nilang labanan, huwag nilang kontrahin, Panginoon. Pahintulutan nila na ikaw ay pumasok, Panginoon, sa kanilang puso at pagharian mo, Panginoon, ang kanilang buhay. Tulungan mo, Diyos, ang bawat isa sa amin. Kami ay maipanganak na muli. Kami ay ma-born again, Panginoon Diyos. Ikaw mismo ang nagsabi, Panginoon, at hindi ka nagbibiro, hindi ka nag-iimbento, Panginoon Diyos. Hallelujah. At ang iyong sinabi, Panginoon, ay totoong kailangan, Panginoon Diyos. Hindi namin dapat palampasin, hindi namin dapat baliwalain. Salamat, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito sa kanilang pag-uwi. Ang patuloy na pag-iingat mo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga pag-aari, Panginoong Diyos. Ikaw ang patuloy na mataas sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi namin. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.